And I don't know why. At that time of my life, I was just very much in love with him. I figured if any two people ever really needed each other, truly needed each other, then we did. Noong January 17, 1977, bandang alas 8 ng umaga sa Utah State Prison, nakahilera ang 5 lalaki. Lahat sila ay may hawak na baril na nakatutok lamang sa isang lalaki. May balot na kulay itim na damit ang kanyang ulo. May puting damit din na nakadikit at nakatarget sa kanyang puso. Bago ibigay ang hudyat, nakalabitin na ang gatilyo. Tinanong ang lalaking ito ng kanyang huling habilin. Ang tanging sagot ng lalaki ay, "Let's do it." Karamihan ng mga bilanggo na may parusang kamatayan ay nagsusumamong mailigtas ang kanilang buhay. Ngunit iba ang lalaking ito. Siya mismo ang nagmakaawa sa sistema na tapusin na ang napakahaba at malungkot niyang pakikibaka. Subalit ano nga ba ang dahilan kung bakit sa halip na ipaglaban ang kanyang buhay ay mas pinili ng lalaking ito na tapusin na ang lahat? Ito ang kaso ni Gary Gilmore na nag-iwan ng napakalaking impact sa justice system ng Amerika. Ipinanganak si Gary Gilmore noong December 4, 1940 sa McCarney, Texas. Lumaki si Gary sa isang pamilya na punong-puno ng karahasan. Ang kanyang ama ay isang con artist at palagi ring lango sa alak. Kasama ang kanyang buong pamilya. Tumira sila sa isang trailer truck habang nililibot ang kanlurang bahagi ng bansa. Habang lumalaki, hindi kailanman naranasan ni Gary kung paano mamuhay sa isang normal na tahanan. Ang bawat maliit na pagkakamali ay may kapalit na suntok, sinturon o takot mula sa kanyang ama. Hindi siya nagkaroon ng kalayaan o pagkakataon na mahalin at magmahal. Nabalot ang kanyang pagkabata ng takot, sugat at pasa sa buong katawan. Ito ang naging pundasyon ni Gary sa kanyang buhay. Ang karahasan, ang magulong pamilya, at ang pakiramdam na wala siyang puwang sa kanyang pamilya. Dahil sa karanasang ito, maagang natutong gumawa ng masama si Gary. Nagsimula ang buhay niya sa loob ng kulungan nang siya ay 14 na taong gulang pa lamang. Nadakip siya ng mga pulis dahil sa pangangarnap ng sasakyan. At paulit-ulit na ang cycle na ito sa kanyang buhay. Labas-masok siya sa kulungan na umabot ng halos 18 taon. Ang bilangguan na ang nagpalaki sa kanya, kasama ang pinakamapanganib na mga preso sa Amerika. Mga taong halang ang bituka, mga taong sanay na sanay gumawa ng masama. Sa halip na maging aral ang karanasang ito kay Gary, mas lalo itong nadiskaril sa loob ng kulungan. Nagrebelde siya sa mga prison guards at walang pinakikisamahan. Palagi siyang nasasangkot sa away at gulo. Dahil sa asal na ito ni Gary, labas-masok din siya sa solitary confinement. Ihiniwalay siya sa iba pang bilanggo upang maiwasan ang riot sa loob. Ayon sa mga prison physicians, nagkaroon si Gary ng antisocial personality disorder at intermittent psychotic decompensation dahil sa tagal ng pamamalagi nito sa loob ng kulungan. Para makontrol ang mga pagwawala ni Gary, pinilit ng mga opisyal sa kulungan na painumin siya ng Prolixin, isang matapang na antipsychotic drug. Subalit hindi naging maganda ang epekto nito kay Gary. Mas lalo itong na-depress at nagkaroon ng mga pagtatangka na kitlin ang kanyang buhay. Nang sumapit ang taong 1962, habang nasa kulungan pa rin, nakarating ang balita kay Gary na pumanaw na ang kanyang ama dahil sa sakit na lung cancer. Hindi ito kinaya ni Gary, kaya't nilaslas nito ang kanyang pulso. At dahil sa paulit-ulit na eksenang ito, idineklara ng Oregon State Prison na hindi na siya kaya pang pangasiwaan ng pasilidad. Kaya't noong 1975,
Inilipat siya sa Federal Penitentiary sa Marion, Illinois. Nang mga panahong ito, ang kulungang iyon ang highest security facility sa Amerika na dinisenyo upang pangasiwaan ang pinakamapanganib na kriminal sa buong bansa. Matapos naman ang 18 taon, nabigyan ng pagkakataon na makalaya si Gary. Isang pagkakataon na makapagsimulang muli. Lumipat siya sa Provo, Utah sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang pinsan na si Brenda Nicole. Sinubukan ni Brenda na gabayan at bigyan ng bagong buhay si Gary. Ipinasok niya ito sa shoe repair shop na pag-aari ng kanilang tiyuhin na si Vern D'Amico. Subalit sa tuwing may papasok na mga babae sa shop, sinisipulan niya ang mga ito. Masyado din itong natitrigger sa mga maliliit na bagay. Sa loob ng napakaraming taon, nakalimutan na ni Gary kung paano mabuhay sa labas ng kulungan, kung paano makipagkapwa-tao sa mga normal na tao. Hindi trabaho, hindi pera at hindi kalayaan ang unang bumago sa buhay ni Gary. Isang babae ang muling nagpatibok sa matigas niyang puso. Ang babaeng ito ay ang 19 anyos na si Nicole Baker Barrett. Nang mga panahong ito, 35 years old na si Gary. Si Nicole naman ay 2 beses nang naikasal at 2 beses na ring na-divorce. Mayroon na rin itong 2 anak. Nasa punto si Gary ng kanyang buhay na desperado siyang mabawi ang 18 taon na nawala sa kanya. Dahil sa trauma na parehas nilang pinagdaanan, naging instant ang koneksyon ng dalawa. Si Nicole ang naging kanlungan ni Gary ng mga panahong pilit niyang binubuo ang kanyang sarili. Napakabilis ng pangyayari para sa dalawa. Matapos lamang ang 2 linggo, nagsama na sila sa iisang bubong. Maigsi ngunit naging napaka-intense ng kanilang relasyon. Mula sa pagtatalik at sa lahat ng aspeto na umikot sa kanilang pagsasama. Sa loob ng ilang buwan, umikot ang buhay at mundo ni Gary kay Nicole. Halos maulol ito sa pagmamahal sa kanyang nobya. Ngunit ng puntong ito, walang alam si Gary sa pakikipagrelasyon, kung paano mag-handle ng pamilya, kung paano i-handle ang mga pagsubok sa buhay at kung paano niya kokontrolin ang kanyang emosyon. Pinilit niyang ipakita kay Nicole na kaya niyang ibigay lahat ng kanilang pangangailangan. Bumili siya ng isang pickup truck na hindi naman hiningi ni Nicole. Binilhan niya ang mag-iina ng mga mamahaling damit at pinaliguan ang mga ito ng mga regalo. Subalit lahat ng ito ay galing sa utang, kaya't hindi nagtagal, nagkaroon sila ng malaking problema sa pera. Makalipas lamang ang ilang buwan, napalitan ng obsesyon ang pagmamahal ni Gary kay Nicole. Muli itong bumalik sa pag-iinom at paglalango sa mga prescription pills. Minonitor ni Gary lahat ng galaw ng kanyang nobya. Minsan ang simpleng pag-aaway ay nauuwi din sa sakitan. Dito na nakita ni Nicole ang mga explosive outbursts ng kasintahan. Natakot si Nicole para sa kanyang buhay at kaligtasan ng kanyang mga anak, kaya't noong July 1976, nagdesisyon si Nicole na iwanan si Gary. At dito na nga naghalo ang balat sa tinalupan. Hindi kinaya ni Gary ang pagkawala ni Nicole. Para sa kanya, kung tuluyan ng mawawala ang nobya, ay mas mabuti pang mamatay na lamang siya. Hinalughog niya ang buong Utah upang hanapin si Nicole. Ngunit kahit anong paghahanap ang gawin niya, ay hindi niya mahanap ang mag-iina. Nang mawala ang nobya, parang natapos na rin ang kanyang buhay. Nang mga puntong ito, wala na siyang pakialam. Tamaan na ang tatamaan. Bilang pagre-rebelde, nagpakalango siya sa alak at muling bumalik sa pagnanakaw. Sa paghahanap kay Nicole, napadpad si Gary sa isang gasoline station sa Orem, Utah. Nadatnan niya doon ang isang estudyante na si Max Jensen. Si Max ay 24 years old ng panahong ito. Isa itong law student sa Brigham Young University. Nagtatrabaho ito ng part-time sa gasoline station na iyon upang masuportahan ang kanyang pamilya. Mayroon siyang asawa at isang anak at ng mga panahong iyon ay buntis ang asawa niyang si Colleen sa kanilang pangalawang supling. Ayaw niya sanang mag-duty ng gabing iyon,
Ngunit natalo siya sa isang coin flip kaya't napilitan siyang sumipot sa gasolinahan. Nang makababa ng sasakyan, binunot ni Gary ang kanyang baril at saka itinutok kay Max. Inutusan niya itong simutin ang pera sa kaha at sinunod naman ni Max lahat ng ipinag-uutos ni Gary. Hindi ito lumaban o sumagot man lamang sa kanya. Subalit sa kabila ng kooperasyong ito, hindi pa rin naging masaya si Gary. Inutusan niya si Max na dumapa sa sahig at saka pinaputukan ng 2 beses. Ang unang putok ng baril ay para sa kanya at ang pangalawa naman ay para kay Nicole. Walang kasalanan si Max. Sinunod niya lahat ng gusto ni Gary. Ngunit dahil wala sa matinong pag-iisip si Gary, namatay si Max ng walang dahilan at walang kalaban-laban. Matapos ang pamamaril, hindi pa rin humupa ang galit sa dibdib ni Gary. Kinabukasan naman, iniwan ito ang kanyang pick-up sa isang talyer dahil mayroon itong sira. Habang naghihintay, nagpunta siya sa City Center Motel na katapat lamang ng gasolinahan. Pagpasok ng motel, nadatna niya ang lalaking si Ben Bushnell. Nagpunta siya doon upang magnakaw para may maipangbayad sa pag-repair ng kanyang sasakyan at para meron din siyang maibili ng mas marami pang alak. Itinutok niya ang baril kay Ben at inutusan niya itong ibigay sa kanya lahat ng pera sa kaha. Katulad ni Max, sinunod ni Ben lahat ng ipinag-uutos ni Gary. Matapos maibigay ang pera, pinadapa siya ni Gary sa sahig at saka pinaputukan sa ulo. Lahat ng ito ay nakita ng asawa ni Ben na si Debbie. Nasa kabilang kwarto lamang ito kasama ang maliit pa nilang anak. Katulad ng naunang biktima, natapos ang buhay ni Ben ng ganoon na lamang. Walang kalaban-laban at walang kapunto-punto. Ayon sa mga psychologist, ginawa ito ni Gary hindi dahil gusto niyang magnakaw o manakit ng tao, kundi dahil wala siyang paglagyan ng kanyang galit nang iniwan siya ni Nicole. Kaya't ibinaling niya ang kanyang galit at emosyon sa ibang tao. Nang mapaslang niya ang pangalawang biktima, tumakbo siya sa damuhan upang itago ang baril, ngunit dahil sa pagpapanik, pumutok ang baril sa kanyang kanang kamay. Nagiwan ito ng bakas ng dugo mula sa damuhan papunta sa talyer nang kuhanin niya ang kanyang sasakyan. Napansin ito ng mekaniko na gumawa ng kanyang sasakyan, kaya't mabilis niyang inireport sa mga pulis ang kanyang nakita. Nakarating din sa pinsan niyang si Brenda ang mga krimen na ginawa ni Gary. At para matigil na ang pagwawala ng pinsan, tumawag na rin siya ng pulis. Mabilis namang kumilos ang kapulisan at nasabat nila ang sospek na palabas ng Provo. At dito na nga natapos ang 4 na buwang kalayaan ni Gary. Noong una ay sinubukan pa ni Gary na pumalag. Ngunit dahil konkreto ang ebidensya, sa huli ay wala na rin itong nagawa kundi umamin. 4 na state physician ang umeksamin kay Gary at kinumpirma ng 4 na doktor na ito na si Gary ay maliwanag ang pag-iisip, matalino at aware sa lahat ng krimen na kanyang nagawa. Tumagal lamang ng 2 araw ang trial. Hindi na rin tumawag ng witness ang depensa at nag-deliberate lamang ang jury ng 80 minuto. Matapos ang deliberasyon, si Gary ay napatunayang guilty at nabigyan ng parusang kamatayan. Pinapili siya kung paano niya gustong mamatay at ang pinili ni Gary ay firing squad. Nagkaroon ng pagkakataon si Gary na umapila sa desisyong ito, ngunit ginulat niya ang buong mundo. Nag-announce ito na winay-waive niya lahat ng kanyang karapatan na mag-file ng appeal. Ayon kay Gary, mas pipiliin niyang mamatay bilang isang tunay na lalaki kaysa mabulok sa loob ng kulungan. Dito na nakialam ang napakaraming organisasyon dahil kung matutuloy ang pagbitay kay Gary, magiging hudyat iyon na itinataas ng muli ang ban ng parusang kamatayan sa Amerika. Nag-file sila ng kaliwat kanang petisyon upang pigilan ang parusang ito kay Gary. Subalit desidido ito na ipagpatuloy ang kanyang bitay. Hindi na niya kaya pang ipagpatuloy ang napakagulo niyang buhay at kung mamamatay na siya,
magkakaroon na ng tuldok ang lahat. Nag-file din ng appeal ang kanyang ina upang pigilan ang kanyang hatol, ngunit ni-reject din ito ng korte. Ayon sa korte, matino ang pag-iisip ni Gary, kaya't nararapat lamang na magdesisyon ito para sa kanyang sarili. Nakarating naman ang balitang ito kay Nicole at na-realize niya kung gaano niya kamahal ang nobyo. Nang nasa kulungan na unang nagpadala ng sulat sa kanya si Gary. Nagsimula ang palitan nila ng sulat noong October 1976 at halos araw-araw silang nagpapadala ng sulat sa isa't isa. Sa mga sulat na ito, ipinahayag ng dalawa kung gaano nila kamahal ang isa't isa at sa pagdaan ng mga araw, mas naging madilim ang kanilang koneksyon. Na-focus ang kanilang usapan sa reincarnation, sa kanilang past lives, at ang kanilang spiritual connection. Nang sumapit ang November 1976, nagkasundo ang dalawa na magkasabay nilang kikitlin ang kanilang buhay. May mga sulat pa si Nicole kay Gary kung saan sinasabi nito na pinapractice na niya kung paano niya lalaslasin ang kanyang pulso. Para sa kanilang dalawa, magkakasama silang muli sa kabilang buhay kung magkasabay nilang tatapusin ang kanilang buhay. Desidido ang dalawang ito sa kanilang plano, kaya't noon ngang November 15, 1976, dinalaw ni Nicole si Gary sa loob ng kulungan. Nang araw na ito, dala ni Nicole ang napakataas na dosage ng Seconal sleeping pills. Para hindi masabat ng gwardya, ibinalot niya ang gamot sa isang lobo at ipinasok iyon sa kanyang ari. Nang maibigay ang gamot kay Gary, ipinasok naman niya ito sa butas ng kanyang puwet upang huwag makumpiska ng mga gwardya. Nang sumunod na araw, November 16, 1976, sabay nilang ininom ang nakamamatay na gamot. Si Gary sa loob ng kulungan at si Nicole naman sa loob ng kanyang bahay. 30 milya ang layo mula sa kulungan kung nasaan ang kanyang nobyo. Dahil sa taas ng dosage ng nasabing gamot, agad na nawalan ng malay ang dalawa. Pero hindi pa rin oras ni Gary at Nicole ng araw na iyon. Agad na na-rescue ng mga prison guard si Gary at naitakbo sa pinakamalapit na ospital. Si Nicole naman ay ganoon din. Nadatnan siya ng mga kapitbahay na wala ng malay sa loob ng kanyang bahay. Mabilis din siyang nadala sa ospital at parehas silang nakaligtas sa tiyak na kamatayan. Parehas mang nakaligtas. Iyon ang huling pagkakataon na nakita ni Nicole na buhay si Gary. Simula noon, pinagbawalan ng makabisita o makapagpadala ng sulat si Nicole sa kulungan. Bukod sa restriction na ito, nagalit din si Gary dahil sa patuloy na pangingialam ng ACLU sa kanyang parusang kamatayan. Para kay Gary, wala nang punto pa para mabuhay. Hindi niya maintindihan kung bakit nakikialam ang mga taong hindi naman niya kakilala. At para ipakita ang kanyang pagre-rebelde, nagsagawa ito ng 24-day hunger strike. Hindi siya kumain o uminuman lamang ng tubig sa loob ng 24 na araw. 12 araw bago ang itinakdang execution kay Gary. Muli itong nakapagpasok ng gamot na barbiturate sa kulungan. Nilaklak niya ang gamot at natagpuan siya ng mga prison guards na wala ng malay sa kanyang selda. Agad silang tumawag ng doktor. Pinump nila ang tiyan ni Gary upang mailabas ang nakalalasong gamot at nailigtas nila ang buhay nito sa pangalawang pagkakataon. Nakakalungkot isipin dahil ang totoo, nailigtas nila ang buhay ni Gary para lamang legal na ma-execute sa nakatakdang araw ng kanyang bitay. Nang sumapit ang January 16, 1977, 24 na oras bago ang kanyang bitay, nagsagawa ang Utah Board of Pardons ng isang final hearing para kay Gary. Subalit katulad ng mga naunang pagkakataon, hindi ito humingi ng clemency at dahil dito kailangan nilang ituloy ang kanyang hatol kinabukasan. Sa kanyang final meal, nag-request si Gary ng steak, patatas, gatas at kape. Pinayagan din siya ng mga opisyal na makainom ng 3 maliliit na bote ng Jack Daniel's whiskey. Nang sumapit ang alas 12 ng gabi,
Nakumbinsi ng ilang mga grupo ang isang federal judge na mag-issue ng 11th hour stay execution para sa kanya. Subalit nang sumapit ang alas 5:30 ng umaga, nag-issue ang korte ng desisyon na tuloy ang hatol kay Gary ng araw na iyon. Bandang alas 7:30 ng umaga, tahimik na tinahak ni Gary ang Utah State Prison Yard papunta sa execution chamber. Itinali siya sa isang mahogany na upuan at nilagyan ng isang itim na takip sa kanyang ulo. Gamit ang isang stethoscope, tinumbok ng doktor ang kanyang puso at nilagyan ng isang bilog na puting damit na siyang magsisilbing target para sa kapulisan. Nang sumapit ang alas 8:12 ng umaga, tinanong ng warden si Gary kung meron ba itong mga huling habilin. Sumagot si Gary at sinabing, "Let's do it." Na para bang isa itong musika sa kanyang tenga na sa wakas ay makakapagpahinga na siya. Dito na kinalabit ng 5 lalaki ang kanilang baril na kaumang sa puso ni Gary. Matapos ang malakas na putok ng baril, iyon na ang naging hudyat. Natapos na ang mahaba at masalimuot na pakikibaka ni Gary Gilmore sa mundo. Ito rin ang nagtuldok sa napakahabang moratorium on capital punishment sa buong Amerika. Ang pagkamatay na ito ni Gary ay nagkaroon ng matinding legal, cultural at medical impact na siyang humubog sa history ng Amerika ng ilang dekada. Matapos maisagawa ang hatol kay Gary, base na rin sa mga huling habilin nito, kinuha ng mga doktor ang ilan sa kanyang mga organs upang i-donate sa mga nangangailangan. I-donate ang kanyang corneas at na-transplant sa 2 bulag na pasyente ng araw din ng kanyang pagkamatay. Ang kanyang kidney at pituitaries naman ay i-donate sa medical science. Nang sumunod na araw, na-cremate ang kanyang labi at ikinalat ang kanyang abo sa Spanish Fork, Utah gamit ang isang eroplano. Ang kanyang matalik na kaibigan at ang kanyang tsuhin na si Vern D'Amico ang siyang nagpakalat ng kanyang abo. Nagkagulo naman ang media kinabukasan at nag-agawa na makuha ang exclusive rights para sa kwento ng buhay ni Gary Gilmore. Nabili ng producer na si Lawrence Schiller ang exclusive cooperation ng mga Gilmores, ni Nicole Barrett at ng kanyang buong pamilya. Kinuha naman ni Schiller ang renowned author na si Norman Mailer upang siyang sumulat ng kwento ng buhay ni Gary. Nagbunga ang proyektong ito ng isang masterpiece na libro noong 1979 na pinamagatang The Executioner's Song. Naisa pelikula din ang librong ito noong 1982. Nasungkit ng librong ito ang Pulitzer Prize Award at naisa pelikula noong 1982. Nang taong 1988 naman, naghahanap ng isang punchy tagline para sa kanilang campaign ang co-founder ng brand na Nike na si Dan Widin. Dito niya naalala ang mga huling salita na sinabi ni Gary sa araw ng kanyang kamatayan. Binago niya ito ng kaunti at mula sa mga salitang "Let's do it", nagkaroon ito ng bagong buhay sa mga salitang "Just do it" na siyang naging tagline ng multi-billion-dollar company na Nike. Si Nicole Barrett naman ay namuhay na palagi nang may takot sa kanyang dibdib. Dala ang pagsisisi sa kanyang puso. Pinalitan niya ang kanyang apelido at namuhay ng malayo sa mata ng publiko. Base sa mga naunang interview ni Nicole, sinunog na rin niya ang mga sulat ni Gary sa kanya upang bigyang tuldok ang presensya nito sa kanyang buhay. Gusto na rin niyang makalaya sa anino ng dating nobyo at iyon lamang ang magiging paraan upang tuluyan na siyang makalaya at makapagsimula ng bagong buhay. Sa pamilya naman ng mga naiwan ng mga naging biktima ni Gary, sa kasamaang palad, sila ang lubos na naapektuhan ng lahat. Habang ang buong mundo ay baliw na baliw sa kasong ito, tahimik nilang hinarap ang katotohanan na wala na at hindi na kailanman babalik ang kanilang mga kaanak, na ang kanilang mga anak ay lalaki na walang ama. Sa loob ng ilang dekada, tahimik nilang binuo ang kanilang buhay. Binuhay ang mga batang naiwan ng kanilang mga asawa
malayo sa ingay ng mundo ng media. Matapos ang lahat, ang kaso ni Gary Gilmore ang naging legal framework na siyang nagbigay daan na maibalik ang parusang kamatayan sa Amerika. Si John Spankling, ang unang tao na nabitay noong 1978, sunod naman sa pagkamatay ni Gary Gilmore. Si Gary ay isang lalaki na pinalaki ng American Penal System. Hindi siya ipinanganak na isang mamamatay tao. Sa katunayan, isa siyang matalinong bata with an IQ of 133. Subalit dahil sa karahasan na nakita niya simula sa kanyang pagkabata, nadiskaril ang kanyang buhay. Halos kalahati ng kanyang buhay ay umikot sa loob ng kulungan, kaya't hindi na niya natutunan kung paano mabuhay ng malaya sa labas, kung paano makihalubilo sa mga normal na tao at kung paano i-handle ang pagsubok sa buhay. Dahil sa paulit-ulit na cycle na paglabas-masok sa kulungan, naudlot ang kanyang mental development na siyang naging dahilan ng mas malagim na trahedya nang siya ay makalabas. Ninais niyang sirain ang mundo dahil pakiramdam niya ay wala na rin naman siyang pag-asa. Katulad ng parati kong sinasabi, hindi mababawi ng anumang paliwanag ang sakit na dinanas ng kanyang mga biktima at walang anumang paliwanag ang makapagbibigay katwiran sa mga krimen na kanyang ginawa. Ngunit ipinaaalala lamang ng kwento ni Gary na ang karahasan ay kadalasang may mas malalim na ugat, na ang pinakadelikadong kriminal ay hindi lamang basta ipinapanganak. Unti-unti silang nahuhubog sa mga pagkakataong hindi na ibigay, sa mga pagkukulang na hindi na itama, at sa mga sugat na hinayaang lumalim hanggang sa tuluyan silang lamunin ng karahasan. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.